Good morning! It's our day 2 here in Thailand. At may tour nga kami ngayong araw. Ito talagang kagandahan kapag may kasamang makeup artist. Laging pak na pak ang aura mo. Eto nga't inayusan ako ni na Kuya Miko at Kuya JV. Na syempre sila din mag-aayos sa akin sa araw ng second wedding namin. And by the way, kasama na nga rin pala namin si Daniela. Buti na lang nakahabol ang baby girl namin. Dumating rin siya kagabi. Syempre kasama pa rin namin ang Trav J Travel and Tours na siya nga maglilibot sa amin dito sa Thailand. At ang unang destination namin, dito sa Bubble in the Forest. Sobra talaga kaming namangha nung makarating kami dito. Ang ganda-ganda ng lugar. Actually, magla-lunch lang dapat muna kami. Pero ang bongga ng pinagdalhan sa amin ng Trav J. Sikat na sikat daw kasing kainan dito. Well, no wonder nga naman. Kasi para ka talagang nasa paradise. Kaya ito rin talaga yung mga nagugustuhan ko sa mga travel and tours. Hindi na kami mamomroblema kung saan ang dapat puntahan. Kasi sila na lahat ang bahala. Ang gagawin mo na lang, ayan, maganda-gandahan. Hindi ko nga alam kung paano naging color blue yung tubig dito. Pero sobrang ganda niyang pagmasdan. Gusto talaga namin sa may bandang tubig. Kaya naghintay pa kami ng konti hanggang sa may mabakante. Sobrang ganda ng ambience dito. Kahit nga napakainit ng panahon, para kang nahihimasmasan. Ang ganda ng nakuha naming gazebo. Tapos meron pang ang duyan, no? Parang ang sarap tuloy magsiesta. Bukod sa mga Thai foods, meron din sila ditong pang western. Pero syempre, nandito tayo sa Thailand ngayon. Kaya magpapakasasa talaga kami sa mga pagkain nila. Gusto nga sana namin konti lang yung kainin. Kasi magpupunta pa nga kami ng night market mamaya. Kaya lang nakakatakam naman yung mga nasa menu. Isa din kinaaadikan ko dito. Itong Thai milk tea. Bukod nga dun sa mango sticky rice, isa to sa mga paborito ko. Yung version naman nila dito merong coconut, tapos yung tubig na ginamit, yung mismong sabaw ng buko. Finally, sinerve na nga nila sa amin yung mga order namin. Kumuha ko ng pad thai, at sa sobrang sarap, mabilis nga lang namin naubos. Habang tumatagal kami dito, parang pumapresko. At habang nagpapahinga pagkatapos kumain, nagkwentuhan nga lang kami dito. And after nun, diretso na kami kaagad sa next naming destination. Dito nga kami magpupunta sa sikat na floating market. Kapag usapang Thailand, eto nga yung madalas kong naririnig na pinag-uusapan. Balita ko nga masarap daw yung buko ice cream dito. Finally, matatry ko na nga din dito sa floating market. Weekday nga pala ngayon, kaya naman wala masyadong tao. Na heads up na nga rin pala sa amin na may mangilan-ngilan ngang nakasaradong mga shops. Sa mga hindi po nakakaalam, itong floating market, ang isa sa pride ng Thailand. Actually, marami pa silang mga floating market. Pero itong pinuntahan nga namin yung pinaka-popular daw. Ito ang Dam Nguyen Saduak Floating Market. Mangilan-ngilan lang yung turista nung araw na to. Sabi nila kapag weekend, sobrang dami daw dito. At talagang crowded. Marami ang pwedeng mabili dito sa floating market like souvenirs, mga paintings, mga Thai goods, at talaga nga namang magaganda. Mukhang mamahalin nga tong mga nakadisplay na paintings. Pero ang pinunta ko talaga dito yung mga pagkain ulit nila. Natatakam nga na naman ako sa mango sticky rice at saka buko ice cream. Kaya naman nag-hire na kami ng isang bangka para masimulan na namin yung pag-iikot. Tipikal na ilog yung nandito. Hindi man malinaw yung tubig, pero wala namang masamang amoy. Heto na nga't nagsimula ng gumalaw yung bangka at iginagala ko na nga rin yung mga mata ko. Sakaling may masalubong kami nagbebenta. Nagulat nga kami na may nakita kaming ahas, pero hindi ko alam kung para saan yan. Sa mga araw na marami daw mga turista, halos nagkakabungguan ng araw yung mga bangka. Pero kung makikita nyo ngayon, maaliwalas. Yung mga nagbebenta naman, mangilan-ngilan lang din. Siguro dahil alam nilang kapag weekdays, konti lang yung mga nagpupunta. Pero ganun pa man, sobrang nag-e-enjoy kami. Magandang experience na rin kasi talaga to. Yung dating mga napapanood lang namin sa mga vlogs, ngayon kami na rin yung nagvo-vlog ng lugar. Alam nyo bang dito sa Thailand, ang tinaguri ang Venice of the East noong mga sinaunang mga bisita. Noon daw kasi, sa ilog sinasagawa yung pagbabarter o yung pagpapalitan ng mga produkto. At noong wala pang mga daan o highway, ang transportation nila ay through rivers at canals. Importante to sa mga Thai people. Kaya nga hanggang ngayon ay pinagpapatuloy nila hanggang sa naging tourist attraction na nga. And finally, nakakita na rin kami na nagbebenta ng mango sticky rice. Ewan ko ba pero hindi yata ako magsasawa dito. Napakatamis kasi ng mangga nila. Gustong gusto ko yung lasa ng pinagsamang malagkit na kanin tsaka mangga. Pati na rin yung gata na nilalagay. Aakalain mo talagang parang pangkaraniwan lang na pagkain. Pero ubod to ng sarap. Nakakalahati na yata namin yung ruta. At hanggang ngayon wala pa rin kami nakikita nagbebenta ng buko ice cream. Gusto ko rin talaga kasing matikman yun. Anyway, nandito na kami sa bandang mga souvenirs naman yung binebenta. Magaganda rin yung mga produkto nila. Hindi lang mga souvenirs, kundi meron din silang mga spices, mga herbs, mga kape at tsaa, at kung ano-ano pang mga pampalasa. Pero dahil mainit ang panahon, ang binili ko nga lang ay pamaypay. Sabi ko nga tsaka na lang ko bibili ng mga pampasalubong. May iba't ibang klase din silang mga binebentang mga pagkain tulad ng mga inihaw na mais at tsaka saging. Kapag nga may natipuhan ka, pwede mong ipahinto. Tapos kusa na rin lalapit sa inyo yung mga tindera. At ayun nga, natapos yung paglilibot namin, na wala man lang nakitang nagbebenta ng buko ice cream. Ang meron nga lang dito ay buko. Alam nyo ba, napakatatamis din ng mga buko nila dito. Pagkatapos naman doon, dito naman kami sa Changpuak Camp, kung saan kami makakakita ng mga elepante. First time ko makakita sa personal ng elepante. Ang cute din pala nila, no? Pinakain nga namin sila ng mga saging. Pagkatapos noon ay nagpunta kami sa Karen Long Neck Village. Nakilala nga ito dahil sa mga
kababaihan na nagsusuot ng mga brass rings sa kanilang mga leeg. Sila ay galing sa Karen tribe, kaya tinawag silang mga Kareni, also known as Kaya or Kayali. Mga native sila from Myanmar and then naging refugee nga dito sa Thailand. Sobrang welcoming nila at napakababait. Madalas natin silang natatopic sa mga schools o napapanood nga sa mga videos. Pero alam niyo ba yung reason kung bakit sila nagsusuot ng brass rings sa kanilang mga leeg? Actually, maraming explanation dyan. Sabi ng iba, nung unang panahon daw, sinusuot ito ng mga Kareni bilang proteksyon sa mga tigers upang hindi raw sila makagat sa leeg. Pero ang pinaka-common nga nating naririnig sa mga kababaihan daw ng tribo, ang basihan nga ng kagandahan sa kanila ay nasa haba ng leeg. Kaya kapag mas mahaba ang leeg, ibig sabihin daw ay mas maganda. At nakilala nga namin yung babaeng may pinakamahabang leeg dito sa village. Familiar nga siya sa akin dahil siya yung madalas na na-feature sa mga articles or magazines. Pinasubok nga niya sa akin magsuot ng brass ring sa may leeg. Pero ang kaibahan ng sa kanya, kalahati lang yung sa akin. Ito yung pangunahing kabuhayan nila dito. Nagbebenta sila ng mga goods. Kaya naman masusuportahan natin yung livelihood nila sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga binibenta. Kaya naman bumili din kami ng mga produkto nila katulad ng ref magnets at saka mga figurines. Maganda tong pampasalubong. Anyway, hindi pa dito nagtatapos ang ating pamamasyal. Kung gusto nyo pa, magkita-kita ulit tayo bukas. Thank you sa panonood. Bye!